Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating tatalakayin sa araw na ito, mga kapatid, muli na naman tayo nagkita-kita sa araw ito. Pasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo pinagtagpo sa isang magandang layunin. Ang pag-aaral sa Islam ay napakahalaga. At dito, ang ating tatalakayin ito ay ang alam mo ba na isinilang kang Muslim? So ito ay patanong doon sa mga tao na nagsasabi na ang mga Muslim daw yun lamang ay yung mga Arabo, yung mga taga Mindanao, at mga taga kung anong lahi ang kanyang pinanggalingan reliyon. Sa Islam, ano man ang yung lahi na pinanggalingan, kulay man, or lehiyon na panampalataya sa kasalukuyan, kung iyong pag-aaralan, ikaw ay isinilang Muslim. Kahit ikay Kristiyano, Hodyo, wala ka mang paniniwala sa Diyos, ikaw ay maituturing na Muslim. Mayroon tayong hadith na ating mababasa na mula sa Sahih al-Bukhari at Muslim na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang bawat tao ay isinilang na Muslim. Subalit ang kanyang mga magulang ay ginawa siyang isang Hudyo, isang Kristiyano, at isang Pagano. So ibig sabihin dito, sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo pala isinilang sa pitra o by likas or by nature na tayo ay mga Muslim. Dangan lamang itong salitang Muslim ay hindi natin naunawaan nung tayo ay mga nasa kabila pa, mga Kristiyano, o maging sa mga Kristiyano sa ating kapanahonan ngayon, hindi nila alam ang meaning ng salitang Muslim. Ang salitang Muslim, ito ay sumusunod sa batas ng Diyos. So doon sa sinapupunan ng ating mga magulang, nabubuhay tayo ayon sa likas o petra o by nature. Kaya matatawag tayo na isang Muslim. Tayo sumusunod sa batas ng Diyos. Sa ayaw natin at sa gusto, ito ay susunod tayo. Dahil tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon likas. Doon lamang tayo ginawang Kristiyano, ginawang Hodyo, ginawang Pagano. Nung pagkasilang sa atin, dinala tayo sa kanilang mga leader ng mga relihiyon nila at tayo ay pinabinyagan. Ngayon, kung nasa tama na tayong pag-iisip sa ating panahon ngayon, tayo ay bibinyagan o gagawing Kristiyano o gagawing Hodyo or Pagano, hindi tayo papayag. Bakit? Kasi nga tayo ay Muslim na. Likas na sa atin yon na tayo sumusunod sa batas ng Diyos. Hindi na tayo sumusuway. Likas yan. Makikita ko sa lalim ng ating sinapupor ng ating nanay, tayo nakakahinga doon. Tayo ay lumalaki kung mga nakakakain hanggang sa tayo lalabas dito sa mundo upang hanapin natin ang ating pangako kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala siya lamang ating sasambahin. Kaya mapapansin natin ang bata, pag silang sa kanya nakatikom ang kanyang kamay, pagbukas nito siya'y umiiyak sa dahilan kanya itong nabitawan ang kanyang pangako kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang sasambahin natin. At ang ilan sa atin lumaki, kung ano-ano ang napasukan nating relihiyon, kung ano-ano ang ating napasukan na pananampalataya, tayo ay tawag nito, ginawang Pagano, ginawang Mangyang, ginawang Kristiyano ng ating mga magulang. So wala ako kay Allah subhanahu wa ta'ala na yung pangako natin na siya lamang ang ating sasambahin. Yun ang dahilan
kung bakit ang ilan sa atin nagkandaligaw-ligaw na puntahan ng ibang kung saan-saan, naging kriminal, naging magnanakaw, naging tagumpay, lahat. At yun ay nakalimutan ang ating pangako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magpasalamat tayo at tatagpuan natin ang ating pangako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya lamang ang ating sasambahin. Alhamdulillah. Okay? Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at alalahanin mo nang kumuha ang iyong Panginoon mula sa mga anak ni Adam, mula sa kanilang gulugod, ang kanilang mga inapo at sila ay kanyang ginawang sumaksi para sa kanilang sarili. Na nagsasabi, hindi ba ako ang iyong Panginoon? Sila ay nagsabi, opo, kami ay sumasaksi upang sa araw ng pagkabuhay muli ay huwag na kayo magsabing katotohanan, hindi namin nababatid ang mga bagay na yan. Atin matatagpuan ito sa banal na Quran, sa Kapitulo 7, sa talatang 172. Kapitulo 7, talatang 52. Chapter 7, verse 172 sa banal na Quran. Alhamdulillah. So dito sa versikulo na ito, patanong ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Hindi ba ako ang iyong Panginoon? Sila ay nagsasabi, opo, kami ay sumasaksi upang sa araw ng pagkabuhay muli ay huwag na kayong magsabing katotohanan, hindi namin nabatid ang mga bagay na yan. So doon pa lang, alam na natin, kapag tinanong ang bawat isa sa atin, kahit anong relihiyon niya, tanungin mo, sino ba ang Diyos mo? Maniniwala ka, sabihin mo, ang Diyos ay isa. Hindi nga lang natin matawag nung tayo mga Kristiyano pa ang pangalan ng ating Diyos sapagkat iba yung itinuro sa atin. Pero by nature natin dito sa ating kapupuso, naniniwala tayo na nag-iisa lamang ang Diyos. At iyon ay ang tagapaglikha ng langit at lupa. Walang tatanggi dito. Likas na sa atin yung puso kahit tayo ano pa ng palataya natin. Alhamdulillah. At hindi ko nilikha, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao, maliban na tanging sambahin lamang ako. So yung purpose natin, kung bakit tayo nilikha pala, ay hindi pala upang magpakasarap sa buhay, upang magpakaligaya, upang magpayaman, at minsan maging alipin, maging api-apihan. Hindi pala yun ang mission natin. Ang mission natin upang sambahin lamang natin ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid, napakahalaga na ang pagsamba sa Muslim ay kilala natin ang ating sinasamba. Huwag ba tayo basta sumamba muna hanggat hindi natin natitiyak nakikilala ang ating sinasamba kung sino. Sa Islam, malinaw. Sa Islam, huwag ka munang sumamba, una munang kikilalanin mo ang iyong sinasamba. Sapagkat kapag ikay sumamba na hindi mo muna kilala ang iyong sinasamba, magiging walang kwenta ang iyong pagsamba, magiging walang saysay, ikaw ay nagkasala pa. Kaya maingat ang mga Muslim. Ang mga Muslim, lagi ito ang pag-aaral ang inuobliga sa lahat ng Muslim. Maging ikaw man born Muslim, maging ikaw man ay balik Islam, obligado babae at lalaki, bata matanda, ang pag-aralan mo ang iyong relihiyon. Para hindi ka magkamali ng iyong pagkilala sa Diyos, sa iyong pagsamba sa Diyos. Hindi natin masisi yung ating mga kapatid na mga Kristiyano yung pinanggalingan natin relihiyon. Hindi natin sila masisi. Dangan lamang ang kasalanan nila sapagkat sila ay nagpadikta. Nagpadikta sila. Hindi na nila ginamit ang kanilang sariling
laya o kalayaan nila upang hanapin nila ang katotohanan. Nagpadikta sila sa kanilang mga ngaral. Nakakalungkot. Nagisilang na ang tao ay pinasundan kaagad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kanyang paalala. Mga badal na kasulatan at mga sugo. Sa katunayan, sa napakaraming sugo na ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangkatauhan, yung mga anak ni Adan, na umabot silang lahat ng 124,000 prophet and messenger. Bukod doon, pinadalhan pa niya ito ng mga kasulatan. Dangan lamang ang ginamit sa atin na kasulatan ay kaiba, na wala ang mga orihinal na kasulatan na pinadala kila Abraham, Moses, David, Jesus. At ang nananatili na lamang na orihinal na kasulatan, ang banal na Quran. Hindi natin makita ang orihinal na suhop ni Propeta Abraham, ni pinadala sa kanya ng Diyos, na ito yung batas na ginagamit niya upang ang tao sa kanyang kapanahonan, upang ituro niya sa kanyang mga nasasakupan kung sino ang Diyos, nasaan ang Diyos, paano mo sambahin ang Diyos. Kaya kapag si Propeta Abraham nagdarasal sa kanyang Diyos, siya ay hindi nangunguros, hindi sumasayaw, hindi kumakanta. Bagkus siya ay nagpapatirapa ang kanyang noo sa lupa. Isinusubsob niya ito, isinusudyod. Tanda ng kanyang pagsunod, pagsuko, pagtalima sa nag-iisang Diyos, sapagkat bakit siya sinusudyod yan? Ito ang tanda ng kanyang pagiging Muslim. Alhamdulillah. Bawat sumunod na mga excuse me. Sa tuwing mawawala ang propeta, ang tao ay muling nawaliligaw na naman. Kaya patuloy nagpapadala ang Diyos ng propeta at kasulatan. Nung mawala si Propeta Abraham, ipinadala si Moses at ibinigay sa kanya ang tinatawag na Tura o Taurat. Nakakalungkot dito sa Tura na ito, kumbaga sa palay, may mga halo na nahaluan ng bato, nahaluan ng palay, nawala na yung pagiging bigas, yung pure. Kaya hindi mo nga malaman ngayon kung nasaan na yung orihinal na ipinadala kay Moses sa tinatawag Taura, dahil ipinaloob nila ito sa tinatawag nilang Biblia sa Lumang Tipan. Nakakalungkot. Kaya kung mapapansin mo ang bagong Lumang Tipan, naging masalimuot, magulo. Dahil doon, sabi doon, ang Diyos daw ay nakipag-usap kay Moses ng harapan, face to face. Paano mo masasabi nakipagharapan si Moses sa Diyos? Gayong wala pa nakakita sa Diyos. Maging si Adan, hindi niya nakita ang Diyos. Paano nangyari yun? Samantala sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mukha ng Diyos ay mayroong harang liwanag, na lahat ng abutin itong liwanag nito ay aabutin, tutunawin. Paano hindi naturo si Propeta Moses sa liwanag na yun? Hanggang sa mawala si Moses, ganun din naman. Ang tao naligaw na naman at patuloy na pinadala naman niya sa susunod niyang propeta ay si Propeta David or Dawud sa Arabic. At sa kanya pinagkaloob at tinatawag na Sabor or Salmo ni David. Ganon din naman. Ito rin yung iniaral ni Propeta David sa kanyang panahon. Kaya kapag nagdarasal si Propeta David, ganon din. Hindi sumasayaw, hindi kumakanta. Kung ano magdasal si Propeta Abraham, Moses, ganon din ang kanyang pagdarasal, nagpapatirapa sa lupa. Hanggang sa mawala si Propeta David, sunod ay pinadala si Isa ibn Maryam or si Jesus na anak ni Maria. Binigay sa kanya tinatawag na Injil or Ebanghelyo ni Jesus. Ngunit ang nakakalungkot na ating nasaksihan, na ating naabutan, hindi Ebanghelyo ni Jesus ang naituro sa atin, kundi ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, ayon kay Mateo, ayon kay Juan, ayon kay Marcos, ayon kay Pablo.
Ang tanong, nasaan ang Ebanghelyo ayon kay Jesus? Bakit wala sa Biblia? Ito yung nakakalungkot. Kaya nung bandang huli, nung mawala si Jesus, sinamba si Jesus. Sinamba si Jesus bilang anak ng Diyos o Diyos na katawang tao daw. Kaya muli, nagpadala naman ang propeta. Nagpadala naman ang propeta ang Allah subhanahu wa ta'ala sa katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ibinigay sa kanya ang banal na Quran. At itong Quran na ito, ang ginamit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ituro kung nasaan ang Diyos, sino ang Diyos, anong katangian ng Diyos. Kaya nagbigay siya ng katangian ng Diyos upang ipakilala niya ang kanya sarili sa kanyang mga alipin. Ang sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sa apat na katangian, napakaraming katangian ng Diyos, pero apat lamang ang kanyang ibinigay bilang acid test sa iyong Diyos na sinasamba. Kung ang Diyos na sinasamba ng tao ay hindi papasa dito sa apat na katangian na ibinigay ng Diyos sa kanyang sarili, ibig sabihin ang kanyang sinasamba na Diyos ay ibang Diyos. Ang ibig sabihin ng kanyang katangian, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad, sabihin mo, Muhammad, si Allah ay nag-iisa. Tunay nga naman, si Allah ay nag-iisa. At tanungin mo ang ibang mga relihiyon, ilan ang Diyos? Nag-iisa. Ibig sabihin, tama sila. Pangalawa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu samad. Sabihin mo, Muhammad, si Allah ay walang pangangailangan, ang sandigan ng lahat ng kanyang mga nilalang. Lahat ng kanyang nilikha sa kanya umaasa. So dito hindi pumasa si Jesus, sapagkat si Jesus ay mayroong pangangailangan, samantala ang Diyos ay walang pangangailangan sa makamundong bagay. Na ibig sabihin dito, hindi siya kumakain, hindi umiinom, hindi natutulog, at lalong-lalo na hindi mamamatay or hindi namamatay. So dito bagsak sa Jesus o anumang mga sinasamba ng mga ibang panampalataya, bagsak, hindi pumasa. Pangatlo, lam yalid wa lam yulad. Na ibig sabihin ito, hindi siya nagkaanak at hindi ipinanganak. Tunay nga naman, kapag halimbawa ang Diyos natin ay nagkaanak at ipinanganak, ibig sabihin yan, ang Diyos ay mayroong hangganan. Ibig sabihin ito, ang Diyos ay mayroong simula. So, hindi ito angkop sa pagiging Diyos kapag ang Diyos natin ay nagkaanak o ipinanganak. Dahil ibig sabihin ito, siya ay magwawakas, susunod ang kanyang anak. Hindi ito tanggap sa Islam. Dito, bagsak rin si Jesus na sinasamba ng ilang mga manampalataya ng mga Kristiyano o mga ibang panampalataya. Ano mang sinasamba nila? Si Gautama Magbuddha o ano man, sino man yan. Si Krishna o ano man. Na mga sinasamba ng mga ibang panampalataya, hindi pumasa dito sapagkat sila mga lahat, ayan, sila ipinanganak. Ang Diyos natin ay hindi nagkaanak at hindi pinanganak. Bakit? Sapagkat siya ay walang simula at walang wakas. Paano siya magkakaanak? Dahil kapag nagkaanak ang Diyos, ibig sabihin, ang anak nun ay mayroong din kapangyarihan. At silang dalawa ay maaaring mag-agaw ng kapangyarihan. Nung isa mas mataas ba? Sino bang masusunod? Anak ba o ama? Kaya sa Islam, hindi ito pinapahintulutan. Hindi ito itinuturo. Sapagkat ang Diyos ay walang simula at walang wakas. Mananatili siya na Diyos magpakailanman. Hanggang sa bandang huli, ang pang-apat ay walam yakulla kukupuan ahad. Na ibig sabihin dito, wala sa kanya kahalintulad. Na ibig sabihin ng Diyos natin ay walang kahatulad, hindi katulad ng tao, hindi katulad ng hayop, hindi katulad ng anumang bagay na inabot ng ating kaisipan. Dahil wala pa nakita sa Diyos, kaya papaano natin isa sa larawan ng mukha ng ating Diyos kung wala pa nakakita sa Kanya?
So ito ang malinaw sa Islam. Subalit, itong ating pinanggalingan na relihiyon sa Christianity, nakakalungkot. Ang ating sinasamba ng mga larawan ay hindi pa magkapare-pareho ang itsura. Depende yan kung anong lahi ang Kristiyano na yan. Kapag halimbawa siya ay Kristiyano na lahing Amerikano, ang kanyang Hesus ay mistiso. Kapag naman siya ang lahi niya ay Afrikano, ang kanyang Hesus naman ay itim at kulot ang buhok. Kapag inchik naman ang Kristiyano, ang kanyang Hesus naman ay singkit ang mata. Kapag Pilipino naman, ang kanyang Hesus ay nakabarong Tagalog at kamukha natin. Biruin, doon pa lamang pinaglalaruan na natin ang ating pananampalataya. Hindi ito matanggap sa Islam. Hindi ito itinuturo sa Islam sapagkat ang Islam nagtuturo ng tauhid. Ito ang mga kasulatan na ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga naunang propeta. Suhop or kalatas ni Abraham. Taurat utura kay Moses. Sabur o salmo kay David. Injil or ebanghelyo kay Jesus. At ang pinakahuling propeta na ipinadala ng Diyos upang ibalik ang mga aral ng mga huling propeta na mga sinundan niyang propeta ay ang Quran na ginamit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran ay na-memorize ng more than 100 million na mga Muslim, bata man o matanda, memoryado ito. At ang nakakalungkot sa ating Biblia na ating ginagamit ng mga Kristiyano pa tayo, ay wala isa man na matalino Kristiyano ay nakamemorize nito. Paano malalaman sa henerasyon natin na yan, na yan pa nga'y original ni Biblia, mula yung ginawa nila yan. Kaya ang Quran, masyaallah, ito ay mananatili. Ito yung buhay na miracle ni Propeta Muhammad SAW na mananatili magpasawalang hanggang sa magwakas ang mundo na ito. Alhamdulillah. Sa lahi ni Propeta Muhammad at ni Propeta Abraham, nagmula ang maraming propeta sa dalawa niyang anak na sina Propeta Ismail at si Propeta Isaac. Dito nagmula ang maraming lahi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa lahi ni Propeta Ismail, si Jesus naman mula sa lahi naman ni Propeta Ishaq. Kung sa madaling salita, sila ay magpinsan. At ang sabi dito sa banal na Quran na ating mababasa sa Kapitulo 3, talatang 67, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Abraham ay hindi isang Hudyo o isang Kristiyano, bagkus siya isang Muslim na Hanipa. O ang ibig sabihin ng Hanipa, yung tuwirang sumasamba sa Allah. At siya ay hindi kabilang sa mga musrek. Anong musrek sa ating wika? Ito yung mga nagtatambal. Hindi siya kabilang. Sino nang may sabi niyan? Ang banal na Quran na ito ay sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ibig sabihin dito, ang ama ng mga mananampalataya ay hindi kailanman naging Kristiyano, hindi ba naging Hudyo, bagkus siya ay isang Muslim. So kung ikaw halimbawa ay Muslim, dapat proud ka na ikay Muslim sapagkat ikaw ay kahalintulad ni Propeta Abraham, ni Propeta David, ni Propeta Moses, Solomon, Juan Bautista, Jesus at Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Abraham ay kinikilala ng tatlong relihiyong Hudyo, Kristiyano at Islam na ama ng mga mananampalataya o ama ng mga propeta. Kinikilala siya. Pag tinanong mo ang Kristiyano, kilala si Propeta Abraham. Pag tinanong mo ang mga Hudyo, ganun din naman. Anong sabi ng banal na Quran? Ating ito mababasa sa talatang Kapitulo 2, talatang 132 or chapter 2, verse 132.
at inihabili ni Abraham sa kanyang mga anak na maging mga Muslim. At gayon din si Jacob na nagsasabi, "O maaking mga anak na lalaki, katotohanan pinili ng Allah para sa inyo ang relihiyong ito, ang Al-Islam. Sa makatuwid, huwag kayong mamatay maliban na kayo ay mga Muslim." Nangangahulugan ang relihiyon kapag ikay Muslim, ang relihiyon mo, sinong pumili niyan? Ang iyong Diyos, si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, "Ya ayyuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O kayong mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah ng angkop na pagkatakot at huwag ninyong hayaan na kayo ay mamatay, maliban kayo ay mga Muslim. Allahu Akbar. Mamatay daw tayo ng mga Muslim, na ibig sabihin tayo ay sumusunod, sumusuko, tumatalima at nagpapasakop sa nag-iisang Diyos. Sabihin, kami ay naniniwala sa Allah, at sa anumang ipinahayag sa amin, at sa mga anumang ipinahayag kina Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, at sa Al-Asbat. Sino ba ito mga Al-Asbat na ito? Ito yung dalawang anak ni Propeta Ismail, ni Propeta Jacob na tinawag na Israel. At sa anumang ipinagkaloob kina Moses, Jesus, at sa mga propeta mula sa kanilang Panginoon. Kami ay hindi nagbibigay sa kanila na pagtatangi-tangi. Sa pagitan ng bawat isa sa kanila, kami ay tumatalima kay Allah. Banal na Quran, talata sa Kapitulo 3, talatang 84. Chapter 3, verse 84 sa banal na Quran. Allahu Akbar. Ngunit nang mapag-alaman ni Jesus mula sa kanila ang kawalan ng paniniwala, siya ay nagsabi, "Sino kaya ang aking magiging tagapagtaguyod para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala?" Nagtanong si Jesus. Anong sabi ng kanyang mga disipulo? Ang mga disipulo ni Jesus ay nagsabi, "Kami ang iyong mga tagapagtaguyod o katulong para sa landas ni Allah. Kami ay naniniwala sa Allah. At ikaw, O Jesus o Isa, ay sumasaksi na kami ay mga Muslim na tumatalima kay Allah subhanahu wa ta'ala." Maging ang mga disipulo ni Jesus pala ay mga Muslim din. At kailanman, hindi sila naging mga Kristiyano. Alhamdulillah. Ang salitang Islam ay Arabic. Hindi natin ito maunawaan. Kinakailangan natin upang maunawaan, isalin natin sa ating wika. Na ang kahulugan niya sa wika natin ay ang kapayapaan, o pagsunod, pagsuko, at pagtalima sa kalooban ng nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyon ang meaning. Iyon ang meaning ng salitang Islam. Pagsunod, pagsuko, pagtalima, at pagpapasakop sa nag-iisang Diyos. Kaya kung ikaw ay susunod, susuko, tatalima at magpapasakop ka sa nag-iisang Diyos na yan, ikaw ay tatawagin na Muslim. Kahit ikaw ay anong lahi ang pinanggalingan? Ikaw may Arabo, ikaw may Isyano, ikaw may European, ikaw may African, o saan man lupalop ng mundo, kung ikaw ay susunod, susuko, tatalima sa kalooban ng nag-iisang Diyos, ikaw rin ay tatawagin na Muslim. Ang pagiging Muslim ay wala sa lahi. Wala ito sa kulay. Wala rin ito sa kasuutan. Wala rin ito sa wika. Dahil, mga kapatid, maging itong mga Arabo,
mayroon sila ditong hindi Muslim. Huwag natin sabihin na ang lahat ng Arabo ay mga Muslim, lahat ng mga Maranao ay mga Muslim, lahat ng mga Tausug ay mga Muslim, lahat ng mga Maguindanao ay mga Muslim, Iyakan o anumang kailang tribo, hindi nagpapa-Muslim sa kanya ang kanyang tribo, lahi o kulay. Bagkus, kung ikaw ay susunod sa kalooban ng Diyos, ikaw ay tatawagin na Muslim. Si Jesus ay nasusulat sa Biblia. At kanya itong pinagbilinan niya ang 12 disipulo niya nang paghariin ang Islam sa sambayanan ng Israel. Inutusan niya ang kanyang mga disipulo. Ano sabi dito? Mateo 10:12. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Anong ibig sabihin noon sa Arabic? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allahu Akbar. Yan ang meaning ng Arabic. Hindi mo ba nakikita o nalalaman na kay Allah nagpapatira pa ang sinuman na nasa mga kalangitan at sinumang nasa kalupaan at ang araw, ang buwan, ang mga bituin at ang mga bundok at ang mga punong kahoy at ang bawat nilikhang gumagala at ang nakararami sa tao. Allahu Akbar. Ngunit sa nakararaming tao, tumangging magpatirpa sa kanya, ang parusa ay naging karapat-dapat lamang. At sinumang binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kahiyan, walang sinuman ang makapagbibigay sa kanya ng karangalan. At katotohanan, ang Allah ay gumagawa ng anumang kanyang nais. Banal na Quran, Kapitulo 22, talatang 18. Quran 22, verse 18. Iyon ang pagkakasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Okay, atin tatalakayin kung paano magdasal ang mga propeta at mga anghel. Kaya kailangan malaman natin kung talaga bang nagsasabi ang Quran o ang mga propeta raw ay mga Muslim. Atin ito aalamin. Okay. Ang mga propeta ay nagpapatira pa ayon mismo sa Biblia ang ginagamit ng ating mga kapatid na mga Kristiyano. Nagpapatira pa sila ayon sa nasusulat sa Mateo 20:39. At si Jesus ay nagpatira pa sa lupa. Nangangahulugan dito, si Jesus ay nagdarasal na nagpapatira pa. Hindi siya nangunguros, hindi siya sumasayaw, hindi siya kumakanta na kung paano magdasal ang ating mga kapatid na mga Kristiyano. Nangangahulugan na si Jesus ay nagdarasal na katulad sa mga Muslim na taliwas naman ito sa mga nagsasabing nagmamahal kay Jesus ang mga Kristiyano. Walang isa man sa mga propeta ang nagpatiraan, nanguros, sumayaw, kumanta. Ganon din naman si Josue sa 5:14. At si Joshua ay nagpatira pa sa lupa at sumamba. Ito magigiting ng mga propeta kapag sila nagdarasal, nagpapatira pa sa lupa. Mga bilang 20, Kapitulo 20, talatang 6, at si Moses at Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan at nagpasa pintuan ng tabernakulo at nagpatira pa sa lupa. At bilang karagdagan, mayroon pa dito sa Genesis 17:3. At nagpatira pa si Abraham at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya.
Allahu Akbar. Sa unang mga hari, at si Elias ay simukod sa lupa at inilagay ang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Masyaallah. Ibig sabihin dito, walang isa mang propeta ang nagdasal na katulad ng mga nagsasabing naniniwala sa Biblia o yung mga gumagamit ng Biblia na mga mangangaral ng Christianity. Bagkus, dito malinaw na kung magdasal sila ay nagpapatira pa na katulad ng mga Muslim, o bakit nila ginagawa? Sapagkat sila ay mga Muslim. Sila ay kailanman ay hindi naging Kristiyano at ang salitang Kristiyano, dumating lamang ito ng matagal ng panahon, wala si Jesus. Sa nangangahulugan, kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka tagasunod ng mga propeta at lalong-lalo na hindi ka tagasunod ni Jesus. Bagkus ikaw ay ang iyong sinusunod ay yaong iyong mga mangaral lamang na wala ito sa loob ng Biblia. Maging ang mga anghel ay wala silang laya. Hindi sila malaya. Ngunit kapag sila ay nagdarasal din sa Diyos, sila ay nagpapatira pa. Quran at Biblia. Apokalipsis 7:11 at Revelation 7:11. Nagpapatira pa sila. Apokalipsis o Revelation 7:11. Kapag nagdarasal ang mga anghel, ay nagpapatira pa. Ano sabi dito? Sila o mga anghel ay nagpapatira pa sa harapan ng luklukan at nagsamba sa Diyos. Allahu Akbar. At dito, makikita natin ang sabi ng banal na Quran sa kapitulo 98 sa talatang 6, katotohanan, yaong mga di naniniwala mula sa angkan ng kasulatan. Sino ba itong mga angkan ng kasulatan? Sila itong mga Hudyo at Kristiyano, sapagkat kabilang sila sa pinagkalooban ng kasulatan. At sa mga musrikun o mga nagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mamamalagi roon sa impyerno. Sila yung mga pinakamasamang nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nagbabala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, mga kababayan, sa mga hindi sumusunod sa mga aral ng mga propeta, lalong-lalo na ang ating pinakamamahal na si Jesus, na inaangkin ninyo kayo ay mga tagasunod ni Jesus, magbalik loob kayo sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Bago dumating ang takdang panahon na tayo ay hatulan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang harapan, kinakailangan tayo may balik loob. Sapagkat gaano man kalaki ang ating nagagawang kasalanan, kapag tayo ay nagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo pinatatawad niya. Sapagkat alam niya, tayo nilikha niya. Tayo ay gagawa ng mga pagkakamalit, pagkakasala. Kaya tayo sa ating pagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinatanggap niya ang ating pagbabalik loob kapag tunay na mula sa puso natin. Naway mga kapatid, lalong-lalo na dito sa mga nagbalik Islam, sana wag na natin balikan ang dati nating pinanggalingan na relihiyon na sumasamba kay Jesus, sumasamba sa mga santo, sumasamba sa mga anghel, sumasamba sa mga rebulto, sumasamba sa kung kani-kanino. Sumamba lamang tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat ito ang tunay na tagumpay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Maraming salamat mga kapatid, mga kabayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At mga kapatid, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magtanong hanggat mayroon pa tayong konting oras na titira. Inshallah, pwede kayong magtanong. Walang problema. Lilawagin natin ang inyong mga katanungan kung kayo ay mayroong alinlangan. Malinaw mga kapatid? Malinaw? Walang magtatanong mga kapatid, walang magtatanong.
Okay na ba sa iyo? Mr. Ayan, kumusta ka na? Ah, saan ka ba ngayon? Nasa Jeddah ka? Natin sa Jeddah? Nasa Jeddah ka? Norben, kayo ba ay kompleto ng inyong mga papers na sinabit sa akin? Yung mga papers po, pinay ko kay Norben po eh. Nasa natapos yun. Kasi dapat mayroon kayo magkaroon kayo ng mga certificate kasi malapit ng ang Hajj, baka makasama kayo ng Hajj inshallah kung gusto niyo mag-Hajj. Anuhin nyo na ako, makipag-ugnayan lang kayo sa akin inshallah kung mayroon kayong nais ayusin ng inyong mga papers at kung kinakailangan gawa natin ng paraan para makompleto ang inyong papers. Kaya lang, araw ng Huwebes mag-a-attend kayo dito sa sa Ministry of Islamic Affairs diyan sa dito sa Al-Safa. Malapit lang sa inyo yan, araw ng Huwebes. Alas 9 yan hanggang alas 10:30. Mag-ano kayo personal appearance doon. Kung kayo makakapagpaalam sa inyong company na pwede kayong sumaglit ng mga 1 oras mahigit, gano'n, 1 hour, o ay gawan nyo ng paraan para magkaroon kayo ng certificate inshallah. Umaga po yun. Umaga. Ano ba trabaho ninyo? Anong oras? Airport po kami. Panggabi po kami. Panggabi pwede kayo sa umaga. Ako mga Okay. Next Friday, itong Thursday. Libre kayo ngayon till Thursday na ito. Thursday. Pwede po po. Ha? Ano ninyo? Magkaroon ba tayo? Mayroon ka na bang sa WhatsApp? Meron po ako. Okay, mag-ano kayo sa akin? Mag-send kayo ng inyong mga Bro Norben, ang iyong papers ba? Kompleto na? Kulang pa, di ba? Naisip ko na sir lahat. Ha? Naisip ko na lahat. Kompleto na lahat? Ang ID mo? Kasi yung inyong mga ID, kailangan personal yung bibigay sa akin yan. Ngayon, kung halimbawa, hindi kayo sa akin, mag-picture kayo at ako nang bahala dito mag-print sa studio, dito sa malapit sa amin. Ang 4 na piraso yan, 15 reals. 15 reals ang 4 na piraso. Para hindi kayo, submit, kasi malayo-layo kayo dyan. So, gano'n gawin ninyo. Tapos, araw ng Huwebes, mag-taxi kayo, pupunta diyan sa bibigyan ko sa inyo ang location. Ha? Mag-visit kayo sa akin sa WhatsApp ko, inshallah. Pagkatapos nito, meron pa akong lecture, mga babae naman, ha? Mag-message kayo sa akin, ha? Okay, bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.